Magandang umaga mga barkada. Welcome again po dito sa ating podcast channel, Pang DTV. And of course, huwag kakalimutan, Cut Chicken channel. Nakalimutan ko yung laruan ko, manok pare. We have a special guest today. Andito tayo sa Sagupan Game Farm. And to my right is Miss Vanessa. Hello po. Yung. And with him is yung kapartner nila sa kanilang game farm, Axel. Axel Rose. Alright. Anyway, welcome to the show. So, Boss Art, you're closer to Vanessa, mas kilala mo siya. Ano ba ang background ng isang Miss Vanessa? Ano po kasi ako una vlogging. And then yung napangasawa ko po kasi nagmamanok. Oo. And then, nandun siya. Opo, nandyan po siya. Bawal po makita. Bawal makita, no? Bawal makita. And then, kasama ko po yung papa niya. Siya po talaga yung veteran na po sa pagmamanok. Oh, kita mo na yung mga Kaya gas-gas. siya po yung kasama ko. Nagmamanok yan. Wala kang scars. Hindi ka nagmamanok. Anyway, tayo dito, it's so nice kasi nga, dito rin sa podcast, sa channel namin, di ba gumawa tayo ng mga babae na ito tong nahihilig sa manok kasi nagbibiro kami kasi may iba kasi na nagmamanok pero yung mga nagpapakit-pakit lang. ayun, matawa si Shane sa likod. Iba kasi yung talaga nagmamanok na nasa puso yung pagmamanok. And meron kasing iba na wala talaga sa puso nila yung pagmamanok. For me, hindi naman sobrang tanda ako but I also tell the younger ones na take it seriously, be honest, and really continue the industry. Di ba kasi ginagamit lang nila for like views or whatever. Sayang naman. Anyway, come back to Miss Vanessa. I understand that your father is Action star po. Jerry Craval. ayun! Pangmalakasan. Ang malakas na pandinan. Oo. Di ba? Ayan. So, bukod sa nag-artista ka rin pala, di ba? Dapat po, kasi nag-gain po ako ng weight noon. Nag-100 kilogram na po ako. Kaya hindi po natutuloy yung paglabas ko sa TV. Nahihiya po kasi ako. Ngayon, hindi naman na gano'n siguro. Tuloy mo na. Hindi po. Mas masaya po magmanok. Ah! Mas meron pong pera sa pagmamanok. Ayan, sa maganda. Saka nag-i-enjoy ka. Okay. So, how did you get started into yung sa pag-aalaga ng manok? Noong una po talaga, yung asawa ko nga lang po, tsaka po yung daddy po niya. And then noong una, naiisipan ko mag-vlog lang. Kaso, habang tumatagal, hinahawakan ko yung manok. And then napag-aaralan na rin po yung kitaan sa manok. Actually po, hindi lang mag-vlog, para lang mag-vlog lang. Para po sa kita. And then, hanggang sa nagbibitaw na po ako ngayon sa Rueda. Oh, nice. Kita ko, nagbibitaw na sila. Champion na. Wala pa po akong 1 month tumahawak ng manok. Nakakabitaw na po ako sa Rueda and then nag-champion na rin po kami. Sayang, hindi ko sila kahapon. Para kahapon kasi si Shane ang nag-aano sa magtari kahapon. Oo. Di ba? Meron tayong konting sparring dito kahapon. May konting Anyway, that's very nice to hear. And welcome to the family ng industriya natin. Pare. Tito, paano mo ikaw ba naghikayat sa kanya na magmanok muna? Kay Vanessa, hindi. Si Mark, bata pa lang sila, nakikita na nila ako. Mahawak ng manok, mag-aalaga ng manok. Siguro, So, Boss Axel, matagal ka na talaga sa manok? matagal na po. I remember, mga 6 years old. Sa Pampanga po kayo, di ba? Pampanga So, po. kilala mo sila Junyap, sila Butchiap. Ayan, yung mga kasama ko yan dun. Marami pa. Taka dito. And ang farm niyo po ngayon, nasaan? Doon po, sa Porac. Sa Porac po kayo. Paluba, doon. Si Utulungo, di ba? Pero Lubaw. Lubaw naman sa Lubaw Bibi. naman siya. So, paano kayo nag-umpisa? How did everything start? Ngayon, dito, medyo malaki na ito operations ninyo. How did you start in the beginning? Nag-uumpisa pa lang po. Pinauwi po ako ni Mark. Sabi niya, kasi Japan po ako nakatira. Apo. Sabi niya, Papa, dito ka na. Sabi niya, magmanok na ulit tayo. Talagang passion ko yung manok Bata pa lang ako, gusto ko. Sige, sabi ko, hindi ako nagdalawang isip. Uwi ka agad ako. Sige, sabi ko, supportahin ko kayo. Ako magbe-breed, sabi ko, ako lahat magme-mating and mag-aano sa mga inahin at saka lalaki, ako nang mag-aano. Saka mga markings. Anong pinag-umpisahan mo mga linyada? I'm curious. Ang gusto ko po talaga, Scalzo Good. Cardinal. Cardinal. Yes, and then cross mo sa two-way. Anong usually crosses mo sa farm mo ngayon? Para malaman din natin mga viewers. Meron po ako doon ngayon na yung nagbigay ng mga materyales po sa amin. Hindi ko pa po na i-record. I-re-record ko pa lang siguro kapag
marami-rami na yung mga hens. Bago sa sales ngayon, kasama na si Vanessa. Opo. Yung... Sila po ang sa sales. Ako lang ang sa breeding. So operations dito, no? Ako sa operation. Inaalalayan ko pa sila kasi yun, nagsisimula pa lang kami. Breeding itong year na to. Basta sa akin, payo ko lang. Sa akin, kung nag-umpisa pala kayo sa breeding ng ganyan, full blast kayo, focus on quality. Opo. Yun nga. Minsan kasi, pag yung, siyempre, umpisa, they really focus on quality na gustuhan, maraming buyer, hahabulin na sa quantity. Mas konti kuya, mas quality yun. Oo, mas, kung anong kaya mo lang, you don't have to go overboard on everything kasi minsan nasa-sacrifice ang quality. Kung napopokus masyado yung kita or whatever, yung sales, diba? You also have to maintain kasi sa akin, nakita ko na iba, they focused on, some people who started, they focused on quantity, ang dami nga. Eh, ang dami naman naging hindi maganda. Useless. Useless. Diba? Dumami lang ulam ng adobo. Undesirable. Diba? But if you focus on quality, akin, talagang hahabulin yung quality kasi. Galing sila sa akin sa farm. Oo. Tapos, nung nag-usap kami, talagang maagang-maaga sila dumarating, kuya. Talagang Oo. makikita mo yung dedication nila na gusto nilang mas matuto, tsaka gusto nilang makapasyal sa iba't ibang farm. O kaya natuwa ako sa kanila eh. Ayun, tinuruan na natin humawak ng manok na Ayan. konti. Kasi Ayan alam naman. natin dati na hindi siya marunong pa humawak. Kaya umpisa na, sige, ikaw, ano? Tinuturuan po ako ni Papa, pero pinaka natuto po talaga ako kasi si Ninong Art, nag-vlog po ako ng mga benteng manok po inawakan ko. Hanggang sa bigla, di ko po namamalayan, natututo na pala akong humawak ng manok. Iba yung pinost mo sa natin sa ano mo, siya, galing mo namawak ngayon. Nakapagbitaw ko na rin sa Rueda. Opo. Anong feeling nung unang bitaw mo, tanggal Siyempre- pinatarin, nanalo? Hindi, nakakakaba po kasi baka mamaya po ako putariin ng manok. Nilakasan ko na lang po yung feeling ng sa sobrang kaba na susuka. Ayun po yung pakiramdam ko, tinitiis ko lang. Pero sarap na pakiramdam pag nanalo, di ba? Hindi pa yata sila natatalo na, yung lamang sa talo. Oo. Laging lamang sa panalo sila eh. Oh, may magic hands tayo dito. Pagpatuloy natin yan, dapat the best yan. Meron kasing mga tao na magaan humawak ng manok. Nalalamang sa panalo na kuya. Kapartner po namin kasi SVV Game Farm. Yung iba po namin binitawang manok. Sa kanila din po. Malalakas po yung manok. SBB Game Farm Opo. owned by... Chris Alcantara po. Okay. Sige. Pampanga din sila. Meron po sila sa Batangas, meron po sa Bulacan. Kapartner na po namin sila niya. When you see partner, paano yung partner? Parang, Sir Axel. Sa pa-derby, kasama po namin sa mga manok. Kasi wala pa kami talagang mga manok na linalaban. Yun munang palahi po niya. Yun ang linalaban namin. Parang tutulungan kayo talaga. Tutulungan po. That's good. So, well, di nyo ba kasi nare-record, but maraming ang mga baselines na ginagamit nyo ay Kelsos, no? Cardinals, sabi mo. Sa ngayon po, wala pa po. Baka ito pong year na to. Opo. Okay, mayroon kilong Cardinals sa amin to. By September, October, I'll also be releasing some material, pwede nyo silipin. Dito we could help out each other, so that would be great, diba? And ano naman nakita mo sa future ng iyong sabong career? Ngayon pa lang po kasi, ang dami na pong bumibili, wala pa po akong mabenta sa kanila. Hinihintay po talaga nila kasi nakikita po nila na nanalo talaga yung mga manok eh. That's good. Tama. You're on the right track. Yan ang pinakamasarap na problema. Oo. Yun ang maganda. Kasi marami ka manok, walang bumibili. Oo. Diba? Ipagpatuloy nyo yan. That's really, really good dito. And your husband, si Mark naman, anong role naman niya sa farm? Siya, ganito din po kay Papa. Okay. Parang Siya po taga-provide lahat, pati po yung mga gamit para sa mga manok, incubator, mga ganun-ganun. Facilities. Facilities. Kung ano sinabi ko, yun ang in-order na. Opo. Para magkaroon. Bali siya ang finances. Si Papa po taga-utos, ang utak, si Mark po taga-gastos. Ako po, marketing. Ang sarap naman nun, meron kang may financer ka. Financer, no? Tamo. Yung pag may naisip ka pala,
Ito, kailangan natin to. Nandyan na, may financer. Yeah, siguro I could also invite you guys kay ni Mark in the next batch ng Sagupan School. You could join us. We could give you more info about what to do, this and that. Kasi one thing that I nakikita ko sa advantage ng Sagupan School is, ito based on feedback. Kasi isa lang naman ang style, isa lang ang speaker, tayo lang. And it's always the same style, same system that we pass on to our friends. Unlike sa iba, they have different people, nag-iiba-iba tuloy ang stilong na ipapasok nila. Diba? So sa akin, majority from batch 1 until sa batch na to, nagustuhan nila na talagang it's systematic, isa lang. Para hindi na magulo. Diba? Siguro, if you're interested, wala nang problema doon, hindi ka talk about things. Tsaka sinabi ko nga kanina, kuya, since nandito na sila, take advantage na nila yung chance na mas matuto. Ngayon, dito sila, the last day ngayon ng batch 8, dito, you can join us there later, lalo sa when we speak about products, how to use it, and mamaya pag si Airpat, diba, on his tips, diba, so I'm sure that could help you out, diba? Kasi lalo na sila, nakita ko pataas sila, kuya, kasi tulad yun, meron silang promotion na... Boss Axel, sabi mo kailan, mag-invite tayo. September 6 po, 6 Stag, Santa Monica. No pat yun, di ba? No pat na. Minimum bet. Minimum bet. 100 G's daw. 11K ba na? Magkano? 11K yata. 11. 15. 15 Opo. 15. So, Santa Monica pa, September 6. 6. Yan. You could get my support din. Sasali po ako dyan. Kami na Ninong Arts. Supportahan natin sila. Thank you po. Okay, September 6. 6 tag? 6 Stag po. 6 tag po yan. Santa Monica. Santa Monica. Minimum bet. No pat, minimum bet. 15K. So, see you there. Barkadang King Cutter nandyan. Ayan. Ito na yung new generation natin, King Cutter. Oo. Ayun. Ano pa ba? Ano ba ang nakikita mo na mga next na gagawin ng isang Vanessa Rabal? Ako po kasi nakikita ko talaga, gusto ko pong magpalawak talaga ng farm din. And mag-breed, syempre. Tsaka magbitaw pa rin ng magbitaw. Nag-enjoy ako magbitaw. Na-addict magbitaw. Nakakatuwa, di ba? Sarap, di ba? Pero ito, kami ngayon, natututo ka na dito. Pagdating sa mga linyada, anong nagiging parang kursunada mo na lines ng manok? Ngayon po, hanggang ngayon, nagtatanong pa rin nga po ako sa asawa ko kasi hindi ko rin, ang dami pong magandang manok eh. O sige, kulay na lang. Kulay. Hindi, ito lang. Off-cam. Mark, anong paborito mong mga linyada ngayon? Sigaw mo na lang. Ang SBR saka Kelso. Kelsos. Ayan. Ang napupusuan ko rin kasi ngayon, Kelso. Anong traits? Ikaw, ba't anong nagustuhan mo sa cardinal natin? Mga ginagawa? Mahuutak po eh. Utak, di ba? Grabe. Very, saka cutting nila sa different. Na-cross out mo talagang masasabi kong eto mama na. Actually, hindi lang cardinal sa akin. Experience ko throughout the years. And then yung Blue Band Kelso noon, yung mga Johnny Jumper Kelsos, they play the same. Yes. Iba-iba lang ang kulay ng paa nila. But ang style, utak, cutting, di ba? Nothing, hindi pang showtime. Pero pag tinamangat, durog na Sabi talaga. mo yung Blue Band, sir, yung kay Boss Bravo. Meron ako. Ayun. Kasi naman, dati kasi, a lot of our birds came from Joey Salansang. And then galing din kay Tito Bebo to kay Montelia noon. And then napadami naman namin yung blue band ng Kelso. Actually, meron ako dyan na blue band ngayon na binabalik ko ulit. But ang more material sa amin, we're focused on naman nila yung cardinal natin talaga. Yes. We're also there for Tito Bebo. And of course, yung same line na galing kay Anthony Garcia. Na mga ano. So, ayan. Tayo na Since pa madami sa ngayon, yung mga babae na nagtatari, nakikita mo ba yung sarili mo na abot ka sa ganung point? Sabi ko po sa asawa ko, pag-aralan ko na. Gigil matuto. Ay, kahapon yun ang topic kahapon. Kaya nga ito. Natuto ka ba, Miss Shane? Yes. Yeah. Tari tayo naging nakahapon. Sayang ko nandito ako kahapon na sana nasubukan. Matadagdagan yung Lady Gaffer pala. Oo, nadami ng Lady Gaffer. Pilipinas. Oo, which is nice. Kaya maganda naman talaga because during my younger years, very, very few bilang ang mga lady na nasa industriya na to. But now, the newer generations, talagang nakakatawa, dumadami na talaga. Breeder, tapos nagpapalaban, naglalaban din. Tapos
Tapos susunod, magtatari na din sila. Siyempre palawak na palaki yung industry, which is very, very good. Di ba? So, ano pa ba part? O sige, ayun, baka meron kayong, ano ba yung mga maipapayo nyo sa mga gustong pumasok? Yung mga baguhan din na, yung mga bago talaga na industriya. Lalo galing sa'yo, now you tasted, nakita mo na ngayon the opportunities, the potential, you felt the thrill. Ano masasabi mo ngayon? Tsaka lessons. Yung payo ko lang sa inyo, huwag nyo gawin for vlog lang. Kasi hindi kayo magtatagumpay. Kung kulang kayo sa kaalaman tungkol sa pagmamanok, hindi talaga kayo magtatagumpay. Kailangan may nakaagapay sa inyo, mas nakakatanda sa inyo, mas nakakaalam sa inyo tungkol sa pagmamanok. Yan lang po. Hindi mo kakalimutan. Ikaw naman dito. Or Mayor. Ganda na sinabi niya. Tama yun. Kidding aside, napakaganda na sinabi ni Vanessa. That's true. Pag wala ka kasing wala kang Passion. naging mentor, kuya, Tama. madaming tuition fee. Kami nga, ako at my age of 53, I still listen to the older ones. Mas na lumaki ako sa industriya na to with my dad, with sila Tito B-Boy, the older ones. Lumalaki ako yung mga kaibigan ko mga titos Di ba? Bira yung naging age ko na naging bilang kaibigan ko na nagmamanok na Eric De La Rosa, sila Pau, yung mga tropa ever since we were young. Mga Fernando, sila Joel Fernando, anak ng late Dito Jeff Fernando. Yun ang mga barkada ko na Matambayan. But we still listen to the older ones kasi iba pa rin It's a never-ending, ang father sinasabi ng father ko, it's a never-ending learning experience. Hindi mo masasabing, pinakamagaling, walang gano'n. Bawal yun. Kung mayroong pinakamagaling, huwag na tayo magsabong. Kaya pag may nagtuturo sa akin, mali yan. Ito yung tama. Hindi po ako nagagalit. Yung iba kasi marunong, kala nila marunong talaga sila. Makinig ka lang. Makinig. Then apply mo. If it works, good. If it doesn't, okay lang. Dahil nakikinig po ako sa kanila, ayun, wala pang 1 month, nakapagbitaw na ako agad sa ruweda. Maganda. Oo, maganda. Kasi iba late na taon na, di pa rin na-experience yung ganyan. At least siya, ine-explore niya talaga lahat. Pagbibitaw, paghahawak ng manok. Paano mga nagkakilala? Chinat ko sila. Ah! Unexpected, nag-reply. Tapos, baka nag-reply lang tong mga to sabi ko. Baka hindi naman, sabi ko, in-invite ko sa farm Tapos nagulat ako, kailan pwede? Sabi ko, Monday yata yun, no? Monday. Sabi ko, Monday, kung free kayo, Monday tayo, morning. Pumunta ng Monday morning, Sabi ko, pero ako, hindi ako masyado nag-expect na pupunta. Pero sinabi nila, late lang ng konti, pero papunta daw sila. Sabi ko, desidido talaga itong mga matutulalo. May-invite din namin dito kasi ito ngayon, we're in the process of moving. Kasi yung isang farm talaga namin sa San Pablo, where like the main operations was before yung mga breeding, di ba? Napuntahan yun, nililipat na namin. Pag-open ng bagong farm, punta kayo. Lalo pag na-harvest ko na itong mga silip ka, boss accent ng mga, you're welcome to look at the stocks. Ito, Axel, ano yung kanina naputol ka Ano yung maipapayo mo? Or yung mga lesson learned mo sa pagmamanok dahil nagsimula ka? Siguro ako kung if may babalik ko yung noon pa, mag-i-schooling muna ako. Tama yung sinabi mo para less doon sa Experiment. gasto, experiment, lahat. Noon, walang ganyan walang schooling, walang patukang maayos, walang vitamins na maayos. Kung ngayon, magmamanok ako, mag-schooling muna ako, and then aalamin ko kung ano talaga ang gusto kong breed na manok, na fighting style. Pero para sa akin, Kelsos pa rin. Mautak talaga. And then, Kelso, man. Kelso man talaga. Oo, Kelso talaga. Kami, Kelso man. Kelso. At pa rin sa laban, para sa amin nila Yarpates, kung ano talaga nagbigay ng palong hinahanap mo, yun ang nasa-select naman. Yun talaga. But kung merong gusto or favored na line, Kelso is one of the baselines na magandang gamitin talaga. Baga universal siya Pwede siya sa lahat. Pag meron tayong mga test birds, yung mga manok na gusto natin i-breed sa farm na itetest pa, Kelso talaga maganda Yes, correct. Meron ko rin ako sa atin, di ba? Oo, kuya. Meron. May gray ka rin lalabas Meron. Gray, bulik. In 24 24M gray. $24,000. Hindi mo rin sa'yo. Pag malakasan na 24M, sagupaan, 24M gray. Napay ko nga, kaya nag-post ka, me first.
Hindi, sa akin, kay utol mo, kumuha na ako kay Demil eh. Nagamitin ko sa mga panlaban mo. So baka dagdagan ko pa. Kung iba naman sa'yo naman, sa kanila naman. Pwede ko yan. Para sa ating kakaibigan na lang. Ayun, huling mensahe. Ayun, ano ba? Gusto i-promote. Ayan, September 6, Santa Monica, 6 tag, 15K po yung, ano tawag, yung minimum. So, see you there, guys. And then, paki-follow na rin po yung page ko, Vanessa Raval Second. Kasi yung blue check, iba po yung content noon. Ito pang manok, Vanessa Raval Second account. Yan lang po. Dito. Ako siguro mapapayo ko, huwag ganong magsugal. Huwag ganong, yung minimum bet lang, pwede na. Yung kaya lang. Sabi mo si Erpat namin. Yes. Tapos, sabihin niya yung payo. Sabi niya, ha? Hindi, si Erpat ano naman talaga. So, nag-uumpisa kasi. Wala nag-uumpisa. Nag-uumpisa. Hindi, para sa'yo. Even father ko siya, maski na siya ang father ko. I myself, I don't, Kasi ako nung amin ang Pasay, isa sa mga ano yan. Malaman ko nung susugal ka. Ayun talaga magkakasamaan doon. Kuya, nag-breakfast kami nung nakaraan. Ano, dito ako tayo. Oo, nung nakaraang schooling. Tapos, tinanong ko, ano po ba yung pinakaayaw nyo sa isang tao? Sabi niya, ang pinakaayaw ko sa isang tao, pinagsusugal. Sabi ko, sir, Tapos sabi niya, tinuro ka. Sabi niya, buti na lang si Tony, hindi na namana yung sa sugal. Kasi hindi ka nga doon nagsusugal. susugal, laro lang. Pag malaki na pusta ko, dumadaan di mo na, puro panalo yun, pagulong na yun. Pero pag yung, babawasan ko ng zero, pinaka-minimum, pwede. Play for pot lang naman eh. Kasi siya naman mismo eh. Sabi gano'n, you'll never get rich sa gambling. Yes. Ako, I've paid my tuition. Walang problema. Maski na okay, may pera ka rin, walang problema. Ba't mo sasayangin? Yaman na ako, tapos na kayo, di ba? I-enjoy ko na lang naman doon. Okay, enjoy that. Enjoy, have fun. O Tito, huling mensahe. Baka meron kang gusto pasalamatan, shout out or ano. Ay, hindi, wala pang mga, may binibenta na kayo sa farm. Wala pa po. Ano pa po next? Kailan kasi tayo? Mga June, July po. June, malapit na rin nun. Lapit na. Malapit na, invitahan nyo na sila. Saan ang farm ninyo? Guys, June, July po, yan, labas ng mga manok, baka kapagbenta na kami. Huwag muna kayong bumili ngayon. Sa Porac, tsaka sa Batangas, meron din po So, kami. June, July, that is next month. And July, pwede nyo pong bisitahin ng farm po nila Sir Axel, ni Mark, and of course ni Miss Vanessa. And I'm sure they could share their process with you guys and may share nila yung mga winnings sa inyo. Ayan. Okay? So, saan sa Porac? Porac, Balubad. Maluban, Porac. Mami, kunin ko na lang yung details para ipa-flash ko na lang. Yes. Sir Anthony, pakuha na lang ha. Para yung farm and the contact number nila and then i-flash natin. Okay, so thank you so much for coming and visiting us dito sa Sagupang Game Farm. Ito po si Tony Antonio and thank you again sa Pangdiin TV. Huwag niyo kakalimutan dito po sa Sagupan, sama-sama tayo. Pangdito.